Nandito na ako sa hotel. Yan. Magsi 6 o'clock na. Pupunta tayo ng Chai. Medyo malayo-layo. So, kailangan natin maaga. 6 o'clock. Dahil 6:30 ang punta ko dun. Nandito na nga ako sa Taipei Station. Sasakay ako ng HSR. 6:30 ang call time ng train. Kailangan mong dali ng passport mo para ipakita sa counter kapag kinlay mo yung binook mo sa clock. Muntik na nga akong hindi umabot sa call time ko. Hirap! Sir, excuse me. This is the bus here. Yeah, this 6:30. Yeah, this one. Yeah. 1:11. Ay, my God. Umabot. So, ganito nga pala yung itsura ng HSR sa loob. Mukha siyang airplane. Tapos, meron dun sa ticket mo nakalagay kung saang row ka uupo. So, nasa 11A window ako. Muntik na ako malate. Ang bilis ng oras. Ito yung ticket niya. Ayan. Sumakay na ako ng taxi na yellow. Ay, kaloka. Nung una, reflection yung nakikita ko dahil nasa underground ako. Pero mamaya-maya makikita mo na yung napakagandang view. Pero ang napansin ko dito sa HSR is on time yung ticket niya. Parang airplane talaga siya. Kung anong oras ka aalis, yun at aalis talaga. Kahit wala pang laman yung train. Ganon din sa may bus. On time sila palagi. Hindi sila nalilate. Yan, nakikita nyo yung napakagandang view. Napataas pa lang yung araw. Tapos oo nga pala, kung nagugutom ka, wala kang kain. Para nga siyang airplane, merong may tagtutulak ng cart na nagtitinda ng food. Mukha siyang flight attendant. Ayan o, bumili ako ng breakfast ko dahil hindi pa nga ako kumakain. Napakasarap kumain dito habang nanonood ng magandang view. Yan yung lamesa niya, ibababa mo siya. Parang sa airplane talaga siya. So, pero pinagkaiba nito, nasa train ka lang. Ayan, ang ganda-ganda ng view habang kumakain. Ang sarap-sarap panoorin. Yan, nakikita nyo, pabilis na pabilis yung andar niya. Napakagandang tignan talaga. Tapos, hindi ka maiinip. Nakarating ako ng Chai, 1 hour and 30 minutes lang. Pero kung bus mo to siyang sasakyan, 5 hours kang babiyahe. Pagbaba ko ng Chai Station, nagpatulong ako sa stop kung saan nga ba yung sakayan ng bus. So, pagbaba mo ng Chai Station, nandun na mismo sa exit 2, yung abangan ng bus papuntang Chungcheong University. Kung nakikita nyo, merong monitor dyan. Nakikita mo dyan kung anong oras daraan yung bus at saang station dadaan. So, nag-wait pa ako ng mga almost 1 hour or 2 hours yata dahil yun yung oras na daraan yung bus. And then, habang naghihintay ang ate mo, umaura muna sa black up. Ito yung nakasakay na ako ng bus papuntang Chungcheong University. On time talagang dumarating yung bus. At ako lang ang laman ng bus dahil ako lang yung waiting doon. Dahil meron nga silang oras na sinusunod bawat station. Kahit ako lang ang laman ng bus is umaalis na yung bus, hindi na kailangan punuin. 1 hour din halos ang biniyahe ko papuntang Chungcheong. Ito na yung nakarating na ako ng university. Kung nakikita nyo, pumasok siya sa loob. Dahil ang bus stop niya mismo is nasa loob mismo ng campus ng university. Kaya hindi ka na rin kakabahan talaga kung saan ka eksaktong bababa dahil nandun na mismo. Kung napapansin ninyo, malayo pa sa entrance yung mismong bus stop. So kailangan nyo talagang naka-rubber shoes dito kapag dumating kayo. Dahil nagulat ako, sobrang lawak at laki pala ng university na to. Akala ko nung una isang building lang siya. Yung parang napakaraming building niya. Yung location na pinagshootan niya, iba-ibang klaseng building siya. So kailangan mo talaga siyang hanapin kung saan yung exact location. So mahaba-habang lakaran to, kaya kailangan kapag pumunta kayo dito, komportable yung suot nyo. At may dala kayong tubig. Yung style ng school na to is parang UP Diliman siya. At totoong university talaga siya. Grabe, andito na tayo. Sobrang probinsya, ang layo-layo. Puro palayan, basta puro mga pang-agriculture. Bago tayo nakarating dito. Ang layo. Sobra. Yay! Ito yun oh. Habang naglalakad nga ako, sobrang na-excite talaga ako dahil ito na nga, this is it, pansit. Nalalakaran ko na, nadadaanan ko na yung nilalakaran ni Sunshine habang hawak-hawak niya yung scooter niya. So ngayon hinahanap ko kung nasaan nga ba yung eskwelahan dahil sobrang lawak nga nito sa loob at ang daming building. So naghanap ako ng pagtatanong ako, nakakita ko ng professor. Approachable yung mga Taiwanese dito. Kagaya na itong professor, talagang sinamahan niya talaga akong maglakad kung nasan tapos tinuro niya dahil napakalayo nga talaga. Pahiya, nagpasama pa ako dun sa professor. Professor yun eh. Halata. Hey! Oh my God! This is it! Ito yun oh.
Oh my! Sobrang nostalgic talaga sa pakiramdam. Hindi ko ma-explain kung gaano ko kasaya nung araw na to. Parang bumalik ako sa 10 years old self ko. Sobrang finil ko yung moment na to. At hindi na nga ako nag-aksaya ng panahon. Nag-video-video na ako, nag-picture-picture na ako, lahat ginawa ko na dyan. Dahil biglaan ngayong pagpunta namin ng Taiwan ng kaibigan ko, para-paraan na lang kung saan ko ipapatong yung cellphone ko sa bag ko. Dahil wala nga akong dalang tripod. Basta hindi ko dapat sayangin yung moment na to. Ang lawak ng school, ang hirap hanapin. Sheda. Papasok ako sa library nila. This is the 150. Yan. Natanggal na siya. Natanggal na. Kaka-picture. Tapos nakalock na siya. Sorry. Wala na, nakaano na yung maraka tayong red card. Ito yung school. Ay, ito yata yung canteen. Walang guard dito, hindi uso guard dito. Ayan. Hindi ko alam kung dyan yun. Wala yung car eh. Hindi yata dyan yun. So, ito yung tsura ng school. Lumang-luma na siya. Since 2001 pa yung ano. Yung library, napakapasok ako, pero ayokong dumiretso. Nakapasok ako sa library, ayokong dumiretso kasi nakakahiya. May mga pasok, mga estudyante. So, itong ano pala, marami palang building to. Marami siyang building. School. Nakailera. So, nakakapagod siya. Lakarin. Ito naman yung ibang building na pinagsutan. Magkakatabi lang sila. Hey! Ayun yung Mature Garden School, oh. Natatabunan. Tapos sa paglalakad-lakad ko, nakita ko yung fountain kung saan graduate yung F4. Sobrang lawak talaga nitong location. Wala akong picture reference kaya hindi ko na nakita yung ibang pinagshootan ng location. Napagod na rin ako sa sobrang lawak. Lakad nga ako malapit sa may entrance. Makikita mo doon merong hagdan ng pababa doon. Papunta doon sa may ilog na pinagshootan ni Shingha tsaka ni Sanchay. Eksaktong nakakita naman ako ng taxi habang naghihintay ako sa bus station papunta ng Chai station ng HSR. Dahil sobrang tagal pa ng oras na hihintayin ko para sa next bus na darating. Kahit mahal, napataksi na lang ako. Pagod na rin naman ako. Sobrang pagod ko sa paglalakad at 30 minutes lang yung biyahe. Papuntang Chai station. Hindi katulad kanina nung nagbas ako 1 oras mahigit. Ganon din ang pabalik dahil sa maraming istasyon na dadaanan ng bus. At ngayon, nandito na ako sa Chai Station. At dito na rin ako ng book uli ng Klook pabalik para hindi ako mahassle sa oras na hahabulin ko. Dahil on time nga lahat dito. Napakamahal pa naman ng HSR. Pero worth it naman dahil natupad ko yung isa sa mga childhood bucket list ko. Bye-bye!